Pinag-aaralan na po ng otoridad ang lahat ng posibleng anggulo sa pagsabog sa isang unit ng To Surrender Condominium sa Taguig kagabi. Ayon po kay Interior and Local Government Secretary Mar Rojas, malabo sa ngayon ang posibilidad na bombang sumabog. Pero kasama pa rin ito sa mga anggulong tinitignan. Mula sa Taguig, nakatutok live si Isay Reyes. Isay. PNGG patuloy nga ang pag-iimbestiga ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ukol sa nangyaring pagsubok o pagsabog sa Unit 501 ng To Surrender Condominium dito sa Bonifacio Global City sa Taguig. Ayun mo yan, Mark. Ayun mo yan, Mark. Sa To Surrender, ang mga nagkalat na debris ng pagsabog, maging ang van at delivery truck ng Abenson na aksidenteng nadagana ng tumilapong pader ng condo unit. Mahalaga raw na intact pa rin ang mga ebidensya habang patuloy ang investigasyon. Sa press conference kaninang umaga, sinabi ni Interior Secretary Mar Rojas na pinag-aaralan na ng mga grupo mula sa DPWH, PNP, BFP, NBI at lokal na pamahalaan ng Taguig ang lahat ng anggulo. Sa paneling process na ginawa kagabi, ininspeksyon kung bomba ang sanhi ng pagsabog. Pero wala raw na register ng mga residue o fumes na galing sa bomba. Wala rin daw nakitang triggering device sa mga nagkalat na debris. Pinag-aaralan din ang fragmentation patterns para lalo pang pagtibayin ang anggulong ito. Ginagamit na salita ay pagsabog dahil hindi natin alam bomba ba ito, spontaneous combustion ng mga chemical ito, gas leak ba ito, na nagkaroon ng spark, hindi pa talaga masasabi. Hindi pa natin sinasabi na hindi ito bomba, pero ito, factual ito, masasabi natin na doon sa tatlong teams ng bomb sniffing dogs na yon, hindi sila nag-register ng pag-amoy ng fumes or residue na nagmumula sa pangkaraniwang mga bomba. No? May ginagawa yan, either tatahol yan or uupo yan. Hindi nila ginawa either yung pagtahol o yung pag-upo. Patuloy rin daw na inaaral ng SOCO at BFP ang fire patterns. Nakakita kasi ng mga indikasyon ng burn marks sa iba pang unit na malapit sa Unit 501. Pag-aaralan din ng CCTV footage sa gusali para matukoy ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Para sa seguridad ng mga residente sa To Surrender, inilikas na ang lahat ng nakatira roon, pati ang mga nakatira sa dalawang kalapit na gusali. Nakikipagtulungan ng Ayala Corporation sa investigasyon. Yung mga residente dito na dahil sa para ma-preserve po natin yung kanilang kaligtasan, kinailangang mailikas at mailagay doon sa ibang hotel. Nais din po namin na mabigyan lunas at saka bigyan ng katiyakan kung ano po ang nangyari dito. Tatlo ang patay sa insidente, sina Salimar Natividad, Marlon Bandiola at Jeffrey Umali na sakay ng nabagsakang Abenson delivery van. 5 naman ang sugatan. Nagpahatid na ng pakikiramay ang gobyerno at ang Ayala Corporation sa mga pamilya ng mga nasawi. PIESA ngayon ay bukas naman ang lahat ng establishmento dito sa Bonifacio Global City, maliban lamang dito sa McKinley Parkway Road na nakakasakop dito sa bahagi ng To Surrender Condominium. Pia? At Isay, yung investigasyon na ginagawa nila, nagkaroon na ba ng background investigation dito naman sa mismong occupant nitong 501, Unit 501? Yes, Jigino, base sa kanilang investigasyon, itong umuokupa na Unit 501 ay nagre-renta lamang doon sa mismong unit owner. Ang kanya raw rent period ay mula May 30 hanggang June 9. Bagay na kine-question din ng ibang residente dahil lang patakaran daw ng To Surrender ay ang lahat ng tenants ay dapat may minimum of 6 months. Kaya't kakausapin din ng mga investigador itong unit owner maging mismong nagre-renta sa Unit 501 para masiguro kung ano ba talaga ang naging transaksyon sa pagitan nilang dalawa, Jiggy. At yung mga otoridad, meron bang time frame na nilatag para sa investigasyon na ito? Jiggy, sabi ni Secretary Mar Rojas, ayaw nilang patagalin itong sinasagawa nilang investigasyon. Ang sabi nga nila ay ngayong araw, hanggat may magandang development sa pag-iimbestiga nila, magbibigay sila agad ng panibagong press conference. Sana raw ay hindi naabutin ng 1 linggo o ng mga buwan pa at makapagbigay na sila ng maganda at maayos at definite na mga resulta sa kanilang investigasyon, Jiggy. Maraming salamat, Isay Reyes.